Dahil sa malupit na trahedya at napakalaking korupsyon, ito ang naging epekto. Ibang klase ang video natin ngayon dahil ito ang pinaka-worst na bagyo na tumama sa history ng Cebu. At dahil dyan, maraming bahay ang nawasak. Wala, washout yung mga tinitira nila. Dahil sa garapalang korupsyon. Isa to sa sanhi, bakit umapo yung tubig hanggang doon? At ang nakakaiyak na kwento ng mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. Panoorin mo to hanggang dulo dahil malalaman mo kung paano ang isang galit ng kalikasan at kapabayaan ay nagdulot ng pinakamatinding trahedya. Nasa kinatatayuan kong flood control project na poprotekta dapat sa mga kababayan natin laban sa rumaragasang baha, pero di yun ang nangyari dahil sa pait na sinapit ng mga biktima nitong bagyo. Hindi inaasahan ng mga taga Cebu ang biglaang pagtaas at pagragasa ng baha nitong November 4. Habang humahampas ang napakalakas na agos, desperado silang kumakapit sa mga puno at bubong. Dong, gunit lang gid dong. At ang pinaka nakakalungkot ay isa-isa silang tinatangay ng agos na ikinalunod nila at hanggang ngayon ay kulang-kulang sa 100 pa rin ang katawang di pa nahahanap. At ang pinakamasakit, dumating sa punto na pati rescuer hindi makapagligtas dahil sa mismong buhay nila ang nalalagay sa alanganin dahil sa lakas ng baha. Pati bukid na akalang ligtas ng marami ay siya pa palang isa sa pinakamalalang pinagmulan ng baha na nagdala sa nagtumbahan at naputol na mga puno na sumabay sa malakas na agos at sumira naman sa mga kabahayan. Nakikita lang natin sa Facebook, pero ito mismo sa harapan natin, isa sa mga grabing nasalanta ng bagyo. Maraming namatay dito at hanggang ngayon, marami pa rin sa kanila ang missing. Nakakapanlumo ang sinapit ng mga nasa laylayan. Bawat sulok ay puno ng putik, mga bahay na lubhang nasira, mga gamit na nakatambak na di na mapapakinabangan, pati mga basurang nagkalat sa daan. Halos mabura na sa mapa ang mga lugar na to na dinaanan ng baha. Kagaya na lang dito sa bukid na parte na kung akalain ay ligtas na, pero siyang kumitil sa kulang-kulang 20 katao at sumira sa maraming tahanan. Tanging trapal na lang ang nagsisilbi nilang tirahan. At siya pala si Sir Rosalino, ang nakakaawang survivor na nawalan ng siyam na mahal sa buhay. Kamusta mo diri tay? Iya pagkuwadaan. Kuwan sa kabo, pamapatay siyam. Bata, 5 kabo. Magkuwag. Asawa. Kapaikitan mo ba? Sa uni mo di mo matabang tungod sa tubig nga grabe. Habang kinakausap ay madalas na pagkatuliro ang makikita mo sa mukha ni tatay. Kasing lalim ng baha ang nararamdaman niyang emosyon ngayon. Di ni mo makuan dugay naman kung nagpuyo din Grabe ang tubig murag tsunami. Murag tsunami. Magbaod ba? Pagkuhan sa tubig sir, diri pag mo nagkuhan. Oo. Or ni-evacuate na. Ano gini to? Ako mga pag-umang kon akong igsuon Patay. Patay sila. Hasta yung mga apo. Wag magto mabuhi nga to. Sakit lang sa Ginoo nga. Malibre taon. Pila tanan namatay sir sa iyong pamilya? Siyam Siyam. natay missing. Duha. Sino? Kunong kapo kamo gilubong. Siyam na mahal sa buhay ni tatay ang nilamon ng rumaragasang tubig. Pati bahay niya ay di nakaligtas. Tay, sa may kuhanin mo, kanang panginabuhi mo karon. Apa kay hinahinay ko mo kapuyan nga yung mawalan. Wawa mami kapuyan lain. May kabalhinan. Kung na kay panawagan sir, sa may panawagan nimo. Nawagan na ko ganang kapantas gobyerno kwarta. Kita lang missing. Apo las natos Ginoo. Makitaan mahimutang yang tarong pagkahimutang. Ngayong nakikita ko to ng harapan, hindi ito simpleng bahalang pero galit ng Diyos at kapabayaan ng inaasahan sana nating poprotekta sa mga walang-wala. Sunod ay narating namin ang lugar na to na malapit sa isang sapang walang maayos na flood control na umapaw at nakarating sa mga kabahayan na siyang nagpabaha sa lugar. Ang resulta ay pagkasira ng maraming bahay at mga pamilyang hanggang ngayon ay nagluluksa. Kagaya na lang ng isang anak na nawalan ng nanay at tatay. Paano na wala yung mama? Yung time na yun, nandito ako eh. Tumatayo lang. Yung papa ko at mama ko, nandito pa. Ano pa yung sigawan pa kami. Kumusta kayo dyan? Sabi ng mama ko, asan yung mga bata? Pandun sa bubong. Yung lula mo, dito sa Kisame. Hanggang
hindi nila namalayan na umakyat agad ng tubig. Tumaas ulit. Nakuhanan pa ng huling video ang nanay at tatay niyang magkatabing nakaupo sa bubong na parang may pahiwatig na. Pagtingin pa nila dito, wala na sila. Ayun, na-wash out na. Dito mismo sa kinatatayuan ko, ang bahay kung saan nakaupo ang mag-asawang na maalam ng dahil sa bagyo. Sa parehong lugar din ay si Nanay Sherilyn naman na may pinaka nakakalungkot na kwento dahil panganay na anak at mister naman niya ang nawala. Nung time na yun, umabot na lang ng 6:30, wala pa rin rescue na dumating. Tapos sabi ko, hanggang dito na lang tayo. Nung bumigay na yung bahay, ako yung unang naanod. Tapos kahit anong gawing langoy ko, hindi ko po kayang makita kung ano yung nasa ibabaw. Pagdating ko ng kabilang sitio, doon na po ako na-rescue ng mga college student. Tapos sabi ko sa kanila, tulungan niyo ako, yung pamilya ko, hindi ko na alam kung nasaan. Grabe ang sinapit ng pamilya ni Nanay Sherilyn dahil lahat sila nalunod at tanging dalawa lang sila ng bunsong anak niya ang nakaligtas. Sorry, kahit gusto ko kayong iligtas, pero wala akong magawa. Sorry anak, kasi ikaw lang yung last na nahawakan ko. Pero hindi ko pa naligtas. Baka sa mukha ni Nanay ang pagod dahil sunod-sunod na pag-iyak at emosyon na parang sariwa pa ang nangyari. At dito nga, pinakita niya sa atin ang picture nila ng mister niya nung kinasal sila. Ang picture mo at ng mister mo. So ito siya ngayon. Ito yung araw na kinasal kayo. Pinag-isang dibdib kayo ng simbahan Panginoon. 2022? Ito bago lang, 3 years pa lang kayo kinakasal, bago pa lang. Isa lang si Nanay sa napakaraming Pinoy na mga nasalanta ng bagyo na nawala ng mga mahal sa buhay. Hindi lang mahal sa buhay, pati tinitirhan nila nawala na at iniisip nila kung paano sila babangon. Nakakalungkot dahil hindi na natin maibabalik yung mga bagay na nawala na sa atin. Pinaka nakakaawang sinapit ng mga pamilyang to na karamihan sa kanila ay nagluluksa dahil sa nawalan ng mahal sa buhay. Sa di kalayuan ay naabutan din natin si tatay na may hawak na karatula at nakasulat pa ang pangalan natin. Anong nangyari sa bahay mo, tay? Nahurot yun. Nahurot. Tanan. So wala na may mapuyan karon. Wala na. Nagunsara mo matrapal? Barong. Kani imuhan eh, barong-barong. Malas 4 kadlawon. Hingkuha na, nahina ng sapa, agas. Bakit man diri? Nakaroon pagka alas 5, wanay kusog na. So ito yung bahay na tinitirahan ngayon ni tatay. Kitang-kita nyo trapal na luma. Tapos may mga plywood lang. Tapos nandito rin yung mga gamit ni tatay. So sa ngayon wala na talaga, wash out yung bahay niya. At humingi sila ng tulong sa atin. Kagaya na lang nito. Marami tayong nakausap na biktima. Ikinuwento nila sa atin ang pinakamasaklap na sinapit nila nung biglaang rumagasa ang tubig. At habang tinatangay ng baha ang lahat ng meron sila, kasama ring inanod ang mga mahal nila sa buhay. Ito ang tromang naiwan sa kanila pagtapos ng trahedya. Wala nang nagawa mga kababayan natin at tinanggap na lang ang nangyari. At pinakamasaklap ay hindi pa nila alam kung saan sila ilalagay ng gobyerno. Nakakalungkot dahil sa kabila ng sobrang pagkalugmok ng mga nasalanta ay marami namang nagpapakasarap na leader na komportable sa pwesto nila. At eto na nga ang ginawa namin. Nung nalaman ko ang sitwasyon, ay agad-agad kami nag-gather ng donasyon para sa mga nasalanta. At dito nga ay nakaipon tayo ng mahigit 800,000 galing sa pinagsama-samang tulong ninyo. Kaya naman, sinimulan na namin ang pagbalot ng ipamimigay sa mga nasalanta. Kasama din ang mga kaibigan nating content creators at mga volunteers na tumulong sa pag-repack. Bumiyahe na agad kami sa mga lugar at nag-distribute ng ipapamigay natin sa mga residente. Namigay tayo ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo sa iba't ibang lugar. Tara, simulan na natin! Welcome! Welcome, Nay! Welcome, welcome! Salamat! Salamat kayo! Salamat! Daghang salamat! Daghang salamat! Salamat, Idol! Welcome, Nay! Salamat sila! Welcome! Salamat! Nay lang. Salamat! Kaya mo, Nay? Salamat, Idol! Welcome! Welcome! Thank you! Salamat, Idol King. Salamat sa grasya nga imong gitangat diri kanamo. Ito, sobrang haba ng pila. Doon, ang dami natin nabigyan dito. Ang haba pa pala. So, halatang halata mo talagang gusto nila makatanggap nito. Patay. Kaya naman.
Welcome tayo. Welcome. Salamat. Welcome, Nay. Welcome. Thank you. Welcome. Kahit sang lugar na lang napuntahan natin sa Cebu, pare-pareho yung sitwasyon. Grabe yung wasak. Salamat, King Rock. Salamat. Welcome po. Welcome. Namigay rin pala tayo ng Power Cells capsule sa mga nasalanta para maiwasan nila ang sakit, lalo na ngayon na maraming case ng leptospirosis. Ayan. So meron din tayong Power Cells Herbal Capsule, gamot sa maraming sakit. So, tag-isa lang muna. Ayan. Available din nga pala to online. Thank you kayo. Welcome. Welcome po. Gamitin lang mo lang yung promo code na BRIGKLFB1 para magkaroon ka ng 5% discount. Power Cells Herbal Capsule ha. Garlic cloves, cayenne pepper, mustard seed powder, cinnamon bark. Ano pa isa? Okay yun. Pamigay tayo Power Cells Herbal Capsule. Marami na sila. Nakakatuwa din dahil sa kahit gantong paraan lang tayo makatulong ay nakakapagpasaya tayo. Malaking bagay din na tumulong ang mga private organizations, individual, iba't ibang grupo at mga kapwa ko content creators ngayong panahon ng sakuna. Kaya, salamat sa inyo. Dahil sa napakaraming nagtiwala at nag-donate sa atin, nagawa natin maabot sila at makapagbigay ng pansamantalang tulong. Sa kabila ng saya nila habang tumatanggap ay nakatago ang lungkot dala ng bagyo. Ngayong nakikita ko to ng harapan, mas ramdam ko ang bigat. Nakakalungkot dahil ito daw ang pinakamalalang nangyari sa loob ng ilang dekada. Sobrang lakas ng impact ng kalamidad. Maraming nawalan ng trabaho, kaya marami din ang umaasa na lang sa relief goods. Ang dami nagbubulag-bulagan, binabaliwala yung nangyari. Lalo napapanood lang nila to sa internet. Pero kung makikita to ng mga kurap sa personal, baka kahit papano makonsensya sila. Yun ay kung meron nga ba. Hanggang kailan ang ganitong sitwasyon? Ilang trahedya na ng kalamidad ang dumaan sa bansa natin at majority nito ay hindi nasolusyonan kaya marami pa din ang pamilyang nagdudusa. Ghost projects, substandard na construction at ilang bilyon ang nawala sa Pilipinas. At hanggang ngayon ay di pa nakakulong ang tunay na mastermind. Kung tapat lang sana ang mga namumuno sa atin, maaring hindi ganito karami ang namatay at mga nawasak na bahay. Wala na ata talagang doktor na makakapagpalinaw ng mata ng mga leader natin sa bansa. Hindi pa to tapos. Babalikan pa natin ang mga biktima at mga nangangailangan ng tulong. Open pa rin tayo for donation para sa next batch at sa iba pang misyon na gagawin natin hindi lang sa Cebu, kasama din ng Negros. At please, pakishare nitong video para makatulong pa at para makaramdam naman yung mga nasa pwesto. Nice, grape.